Napapaisip ka ba kung bakit parang ang ibang tao ang ayos-ayos ng buhay habang ang iba ay palaging hirap makahabol? Hindi ito swerte, hindi ito talento, at hindi rin ito dahil mas marami silang oportunidad. Iisa lang ang sikreto, kontrol. Kontrol sa mga sinasabi mo, sa mga iniisip mo, sa emosyon mo, at kung paano mo gamitin ang mga resources mo. Ganito yan, kung kaya mong masterin ang bibig mo, utak mo, pagkain mo, at perang hawak mo, kaya mong i-master ang buhay mo. Hindi alam ng karamihan na nasa kanila na ang kapangyarihang baguhin ang lahat, naghihintay lang magamit. Pero kung hindi mo kukontrolin ang mga bagay na to, sila ang kukontrol sa iyo. Sila ang huhubog sa mundo mo, sa bawat desisyon na ginagawa mo, sa bawat relasyon na binubuo mo, at bawat oportunidad na mapupunta o mawawala sa iyo. Kontrolin mo sila. Kontrolado mo buhay mo. Hayaan mong maging magulo. Mapapadpad ka sa lugar na di mo naman ginusto. Kaya ngayon, tatalakayin natin to at iisa-isahin. Pagkatapos nito, lumabas ka dito na may bago kang focus at pananagutan sa sarili mong buhay. Simulan natin sa bibig mo. Pag sinabi kong kontrolin mo, bibig mo, hindi lang, yan yung pagtitimpi pag galit ka. Kahit mahalaga rin yan, mas malalim pa dyan. Yung bawat salitang binibitawan mo, malakas ang epekto niyan. Hindi mo na maibabalik ang isang salitang nasabi mo kahit kailan. Maraming tao ang hindi iniisip to. Basta na lang nagsasalita ng hindi nag-iisip, naglalabas ng negativity o chismis na di pinag-iisipan ang tama o mali. Pero totoo, yung mga salitang galing sa bibig mo, sila ang humuhubog sa buhay mo, sa mga relasyon mo at sa kinabukasan mo. Lahat ng sinasabi mo, hindi mo lang dinidescribe ang paligid mo, ginagawa mo siyang totoo. Yung mga salita mo ang pundasyon ng realidad na ginagalawan mo kung puro hirap ng buhay, kawalan ng hustisya, o imposibleng pangarap ang binabanggit mo lagi. Naglalatag ka ng environment na aayon dyan. Naglalabas ka ng energy sa mundo at yun din ibabalik sa'yo. Pero kung mapanampalataya kang magsalita, nagdideklara ka ng possibility at nagbibigay ka ng encouragement, lilikha ka ng environment para umusbong ang success at positivity. Isipin mo yung mga taong nakaka-inspire sa'yo. Nagdududa ba sila? Binabagsak ba nila ang iba? O ginagamit ba nila ang mga salita nila para mag-angat, bumangon, at magbukas ng pinto para sa sarili at sa iba? Iyan ang kapangyarihan ng bawat isa. May kakayahan kang magbigay buhay gamit ang bawat salita mo. Pero pwede rin nitong sirain ang lahat kung hindi ka mag-iingat. Kaya tuwing magsasalita ka, huminto ka muna sandali. Tanungin ang sarili, makakatulong ba to o magpapalala sa sitwasyon? Totoo ba ang sasabihin ko o nadadala lang ng emosyon? Madalas, hinahayaan ng tao na emosyon nila ang magdikta ng sasabihin, kaya madalas din pinagsisihan. Kapag nasabi na, wala na, tapos na, pwede kang humingi ng tawad, mag-ayos, pero damage done na. Kaya kailangan mong maging intentional sa bawat salita mo. Eto pa, hindi lang to para sa pakikitungo mo sa iba, pati sa sarili mo. Totoo ang self-talk. Kung paano ka kausapin ang sarili mo, yung mga salita mong ginagamit para sa sarili mong kakayanan at kinabukasan, yan, binubuo din reality mo. Kung araw-araw sinasabi mong, di ko kaya ato, hindi ako sapat, o sobrang hirap, aba, yun ang paniniwalaan mo. At yun na lang ang gagawin mo. Parang sinasakal mo sarili mo sa maling mensahe. Yung mga hangganan, ikaw mismo ang gumagawa, hindi mo lang alam. Pero pag pinili mong baguhin ang script mo maging positive, affirming words sa sarili, magbabago lahat. Gumising ka sa umaga at sabihin mong, kaya kong harapin kahit anong dumating. Mahalaga ako, karapat dapat ako sa tagumpay. Di mo namamalayan, dun magsisimula ang kumpiyansa at tamang mindset. Yung salita mo magiging lakas. Yung lakas magiging kilos. At yun namang kilos ay magiging habit na huhubog sa kinabukasan mo. Pag sinabi kong kontrolin mo bibig mo, hindi ibig sabihin mananahimik ka lang. Ibig sabihin, pinag-iisipan mo bawat bitaw ng salita. Yung bawat salita, pwedeng magdala sa'yo paabante o paurong. Diyan mo makikita kung paano ka nakikita ng ibang tao, kung paano lumalapit sa'yo mga oportunidad, at kung paano mo tinitingnan sarili mo. Tandaan mo,
Life will throw challenges for sure. Pero kung maingat ka magsalita, mas madali mong malalampasan. Yun, may control at may direction. Yung mga salitang may wisdom, positivity, at katotohanan, yan ang aakit sa iyo ng mga tamang tao at tamang pagkakataon. Mapapansin ka, igagalang ka, at lalapitan para sa payo. Kasi alam nila na bawat salita mo may laman, hindi pangsira. Isipin mo ang mga salita mo parang buto. Kung puro duda, takot, at negative ang itatanim mo, yun din aanihin mo. Pero kung pananampalataya, determinasyon, at positive energy ang isasaboy mo, yan din ang lalago sa buhay mo. Kaya mag-ingat ka kung anong itatanim mo, kasi ikaw din ang mamumuhay sa hardin na ginawa mo. Marami sa atin nag-aaksaya ng oras kakareklamo kung ano ang kulang, kung anong mali, o kung anong wala sila. Laging may hinaing sa trabaho, sa relasyon, sa buhay. Tapos magtataka kung bakit walang pagbabago? Hindi naman ginagamit yung kapangyarihang mayroon na sila. Ang magsalita ng buhay sa mga sitwasyon nila. Hindi nila kinokontrol yung isa sa mga pwede talagang kontrolin. Ang mga salita nila. Gusto mong magbago ang buhay mo? Simulan mo sa sinasabi mo. Halimbawa, may kakilala kang laging nagrereklamo kung gaano kahirap ang buhay. Pag nakausap mo, lagi na lang may reklamo. Ano kaya ang vibe na pinapasa niya sa paligid niya? Anong klase ng oportunidad kaya ang pupunta sa kanya? Yung taong laging may pag-asa, puro solusyon ang usapan. Iba, di ba? Ramdam mo agad ang pagkakaiba. Yan ang lakas ng salita. Yan ang lakas ng pagkontrol sa bibig mo. Kung gusto mong magtagumpay, maging leader, o magka-impact sa mundo, bantayan mo mga sinasabi mo. Tigilan mo na ang pagka-defeatist. Tigilan mo na ang hindi ko kaya at palitan mo ng kaya ko. Tigilan mo na ang pagbabad sa problema at simulan mo pag-usapan ang possibility. Huwag lang para sa sarili mo, gawin mo rin para sa mga tao sa paligid mo. Pag kinokontrol ang bibig, nagiging source ka ng lakas para sa iba. Ang salita mo pwedeng mag-angat ng isang taong down, pwedeng mag-inspire ng susuko na. Pero kung bara-bara ang salita mo, puro pagbatikos, puro reklamo at galit, tinataboy mo lang ang tao at negativity ang pinapalago mo. Siguradong, di mo yan gusto na legacy. Balikan natin yung idea ng control. Hindi mo naman makokontrol lahat sa buhay. Hindi mo kontrol ang kilos ng ibang tao, hindi mo kontrol ang pinanggalingan mo, at hindi mo kontrol ang lahat ng kalaban ng buhay. Pero, ang makokontrol mo, ang bibig mo. Piliin mong magsalita ng nagbibigay lakas, pang-angat at inspirasyon. Piliin mong maging intentional sa pagpili ng mga salita. Maintindihan mo sana kung gaano kalakas mga ito. Hindi lang to tungkol sa success. Tungkol to sa meaningful na pamumuhay. Yung pagkuha ng kontrol para likhain ang sarili mong mundo at mag-iwan ng magandang marka sa bawat nakakakilala sa iyo. Tool ang words mo, gamitin mo ng tama, magtatayo ka ng buhay na magre-reflect ng buong potential mo. Gamitin mong pabaya, masisira ang chances mo bago pa man magsimula. Kaya sa susunod na magbubukas ka ng bibig, tandaan mo, malakas ang salita mo. Kontrolin mo, maging intentional ka. Bigyan mo ng buhay ang kinabukasan mo, ang relationships mo at ang pagkatao mo. Tingnan mo kung paano nagbabago ang mundo mo dahil doon. Ngayon, maging totoo tayo tungkol sa isipan mo. Ang isip mo ang pinakamakapangyarihang tool na meron ka. Diyan nagsisimula lahat. Bawat kilos, desisyon, at habit diyan galing. Sa utak mo nasusungkit ang tagumpay o pagkatalo, matagal bago pa man lumabas sa totoong buhay. Dapat maintindihan mo to. Kung di mo kontrolado isip mo, siya ang magkokontrol sa'yo. Pag nangyari yan, reactive ka na lang lagi. Wala kang direction, puro takot at duda ang nagtutulak sa'yo, hindi purpose at intention. Isipin mo, lahat ng nagawa mo, mabuti man o mali, nagsimula yan sa isang thought. Mapangarap ka man, nagdisiplina mag-gym, o nagkamali, lahat ng galing sa utak mo. Kaya nga powerful yung kasabihang, as a man thinketh, so as he is. Ibig sabihin, huhubugin ng iniisip mo ang buhay mo. Kung anong focus mo, yun din ang lalago. Kung utak mo puno ng negativity, takot o duda, doon tutungo buhay mo. Pero kung punuin mo ng growth, possibility at determinasyon, magiging ganun din ang direksyon ng galaw mo. Mas marami kasing tao ang nagpapadalos-dalos ng isip,
Hinahayaan ang takot at pagdududa na mangibabaw. Nag-aalala sila kung ano ang maaaring magkamali, kung ano ang sasabihin ng ibang tao o kung sapat ba sila. At kapag pumasok na ang mga ganong kaisipan, dumadami pa yan. Isang negative thought, magiging dalawa, hanggang sa mabitag na sila sa cycle ng self-doubt at anxiety. Parang napaparalisa sila ng mga kaisipang pinili nilang hayaang mag-control sa kanila. Pero ganito yan, hindi mo kailangang mabuhay ng ganon. Pwede mong baguhin ang kwento na tumatakbo sa isip mo. Pwede mong piliin na ikaw ang mag-control ng kaisipan mo at pag nagawa mo yun, kukunin mo rin ang kontrol sa buhay mo. Ganito yan, ang pag-control ng isip ay hindi pag-ignore sa mga mahirap o pagpapanggap na hindi umiiral ang takot. Totoo ang takot, totoo ang pagdududa. Pero ang gagawin mo sa mga feelings na yan, doon nagkakaiba. Hahayaan mo ba silang humadlang o tatanggapin mo ba sila at magpapatuloy ka pa rin? Laging nasa iyo ang choice na yan, araw-araw. Pag ikaw ang may hawak sa isip mo, hindi mawawala ang takot o pagdududa pero matututunan mong lampasan at i-manage sila at ituloy pa rin kahit parang hindi pabor sa iyo ang sitwasyon. Dito papasok ang disiplina. Kailangan mong sanayin ang isip mo gaya ng pagtitraining ng isang atleta sa katawan niya. Hindi ka lang basta-basta gigising na malakas na agad ang mental strength. Nabubuo ito sa pagdaan ng panahon sa deliberate na effort. Kailangan mong piliin kung anong papapasukin mo sa isip mo. Maraming tao, pinapakain ang utak nila ng basura. Puro negative news, toxic na drama sa social media. Tapos magtataka sila kung bakit sila stressed at overwhelmed. Kung anong kakainin mo physically, ganun din kaimportante ang mental na kinakain mo. Kung puro negativity ang ini-input mo, hindi na nakakapagtaka kung hirap kang maging positive at focused. Anong gagawin mo? Bantayan mo ang isip mo na parang ito ang pinakaimportanteng pagmamay-ari mo. Kasi, totoo naman, pilitin mong maging mapili sa mga nilalantad mo sa sarili mo. Kung hindi nito pinapalakas ang loob mo o hindi ito tugma sa goals o values mo, bitawan mo. Palitan ito ng mga bagay na magpapa-challenge sa'yo, magpapa-grow at magi-inspire sa'yo na maging mas mabuti. Magbasa ka ng mga libro na nagpapaisip, nagpapalawak ng ideya at oportunidad. Makinig sa mga tao na nagpapagalaw at nag-inspire, yung mga tumahak na ng landas na gusto mo ring tahakin, yung nakalampas na sa mga problemang kinakaharap mo. Isa pa, pumaligid ka sa mga tao na nagpapalakas ng loob mo. Malaki ang epekto ng mga taong palagi mong kasama sa mindset mo. Kung ang kasama mo ay laging negative, laging may reklamo, laging may duda, madadala ka rin sa ganong energy. Pero kung ang kasama mo ay goal-oriented, driven, positive, nakakahawa rin ang energy na yon. Habang mas napapaligiran ka ng positivity at success, mas mamanifest mo rin yon sa sarili mo. Magtitiwala ka sa sarili mo, makakakita ka ng opportunity kahit saan, at lalampasan mo ang pagsubok na may confidence imbis na takot. Kasama rin sa pagkontrol ng isip ang maging intentional sa mga iniisip mo. Kapag may negative thought na bigla kang inatake, kailangan mo itong hulihin, questionin, at palitan ng mas mainam. Hindi pwedeng hayaan mo lang na magtagal ang negative thoughts dahil pag pinabayaan mo, mag-uugat at lalaki pa. Kapag nahuli mong iniisip mong, hindi ko kaya to, huminto ka at tanungin mo sarili mo, totoong totoo ba yon? May ebidensya ba na hindi mo kaya? Kadalasan, mapapansin mong guni-guni lang ang negative thoughts na yon, takot mo lang talaga ang nagsasalita. Kaya, challenge-in mo ito, baliktarin mo ang script at palitan ng thoughts na magagamit mo. Isa pang malakas na tool para mag-control ng isip mo ay visualization. Kapag ini-imagine mo ang goals mo, dreams mo, at success mo, tinatrain mo ang utak mo na mag-focus sa gusto mo, hindi sa kinakatakutan mo. Kapag kaya mong makita ito sa isip mo, mas mabibigyan mo ng paniniwala na possible siya. At kapag naniniwala ka ng possible ito, magsisimula kang gumawa ng hakbang para gawing totoo. Ang visualization, hindi lang siya parang pagda-daydream. Para siyang programming sa utak para sa tagumpay mo. Naguukit ka ng mental picture kung saan ka pupunta at hinahayaang iyon ang maging compass mo sa actions mo. Kada umaga paggising mo, may choice ka. Hahayaan mo bang ang mundo ang magdikta ng iniisip mo? O ikaw ang magsusulat ng narrative sa isip mo?
Madali lang madala sa gulo ng buhay, saka sa stress, takot o negativity na pumapaligid. Pero ikaw may kapangyarihang pumili ng ibang daan. Ikaw ang may power na mag-focus sa kaya mong kontrolin. Mag-isip ng positibo at harapin ang bawat sitwasyon na may mindset na kaya mo to. Kaya mong lampasan to. Pag sinimulan mo ang araw na may ganyang intention, parang gumagaan ang lahat. Malakas na tools din ang meditation at panalangin para mag-control ng isip. Kapag nagbibigay ka ng oras araw-araw para patahimikin ang utak, magsentro at kumonekta sa mas mataas pa sa sarili, nabibigyan mo ang sarili mo ng pahinga at direksyon. Ang meditation, tinutulungan kang mas maging aware sa mga iniisip mo para mahuli mo agad ang negative thoughts bago ka mapasama sa spiral. Ang panalangin, nagpapaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa, may mas mataas na purpose sa iyo at may lakas ka para lampasan kahit anong pagsubok. Ang totoo, ang pagkontrol ng isip ay araw-araw na practice. Hindi ito isang beses lang gagawin tapos na. Commitment ito sa sarili mo, sa pangarap mo, sa kinabukasan mo. Responsibilidad mo kung anong thoughts papayagan mong mag-shape ng buhay mo. Pag ikaw ang may hawak sa isip mo, sinabi mo na ikaw ang may hawak ng kapalaran mo. Hindi ka na alipin ng takot, duda, at negativity. Ikaw na ang nasa driver's seat. Tinutungo mo kung saan mo gustong pumunta ang buhay mo. Kaya simulan mo na ngayon. Simulan mo sa pagiging mindful sa mga iniisip mo. Simulan mo sa pagpapakain sa utak ng mga impormasyong, taong, at karanasang magtutulak sa iyo patungo sa tagumpay. Challenge-in mo agad ang negative thoughts kapag sumulpot, tapos palitan mo ng kaisipang magagamit mo. I-visualize mo ang goals mo, mag-meditate, magdasal, at kunin mo na ang full control sa isip mo. Kasi pag nagawa mo yon, ikaw na rin ang may control sa buhay mo. At pag hawak mo na utak mo, wala nang imposible. Ngayon, tignan naman natin ang isang bagay na madalas na overlook pero sobrang laking factor sa takbo ng buhay. Mood mo. Ang mood mo ay parang lente kung paano mo nakikita ang mundo. At pag hindi mo ito kinontrol, kayang baluktutin ng lens na yan ang lahat ng nakapaligid sa'yo. Isipin mo, siguro napansin mo na rin to. May mga araw na paggising mo, bad trip ka na agad. Bit-bit mo yung energy na yon buong araw. Lahat ng interaction nagiging negative. Lahat ng maliit na aberya parang napakalaki na. Para kang naglalakad na tila ba ang buong mundo ay kalaban mo. Pero ang totoo, mood mo lang talaga ang problema. Hinayaan mong manaig ang pansamantalang damdamin. Pero ito dapat mong malaman. Ang mood, hindi lang basta-basta nangyayari sa'yo. Mas malaki ang kontrol mo dito kaysa inakala mo. Hindi ito external force na wala kang magagawa. Hindi mo kailangang magpaalipin dito. Choice mo ito, kayang i-regulate at i-manage anuman ang nangyayari sa paligid mo. At kapag na-realize mo yan, nagbabago na ang takbo ng lahat. Linawin natin, totoong-totoo ang emosyon. Hindi ko sinasabing i-ignore mo ang nararamdaman mo. Kung galit ka, galit ka. Kung malungkot ka, malungkot ka. Lahat yan valid at dapat namang kilalanin. Pero kailangan mo ring tandaan, dahil lang nararamdaman mo ang isang bagay, hindi ibig sabihin na kailangan mong hayaan itong magdikta ng kilos mo. Ang feelings parang alon, dumarating, umaalis. Pero hindi mo kailangang malunod. Matutunan mong sakyan yan, hindi kailangang palubugin ka. Isa sa mga malalaking pagkakamali ng tao ay ang paniwalaing ang feelings. Fact na. Paggising mo ng stressed o anxious, iisipin mo, ala, sira na araw ko. Pero feelings are not facts. Kapag naramdaman mo ang isang bagay ngayon, hindi ibig sabihin na ito na ang katotohanan ng buong araw mo o ng buhay mo. Damdamin lang yan, temporary. At kapag na-realize mo yan at naintindihan mong nagbabago-bago at pwede mong i-shift ang mood mo, bumabalik sa iyo ang control. Dito dapat magsimula. Awareness. Karamihan, parang autopilot lang sa araw-araw. Hindi namamalayan ang epekto ng mood sa kanila. Hinahayaan nila ang emosyon na siya na lang ang magdikta ng kilos nila. Hindi nila namamalayan, reaction lang ng reaksyon. Pero pag aware ka na sa mood mo, kapag nag-check-in ka at tinanong mo sarili mo, sandali, kumusta ba ako ngayon? Binibigyan mo ang sarili mo ng kapangyarihang palitan ang energy mo. Ikaw na ang nagmamaneho, hindi na emosyon mo. Isipin mo, ilan na bang beses na pinabayaan mong isang maliit na bagay
ang magpakulay ng buong araw mo? Baka na-traffic ka lang o may nagsabing bagay na hindi mo nagustuhan, tapos buong araw ka ng pagkairita, ng aaway. Mainit ang ulo, nababalisa sa mga bagay na hindi naman ganoon kalaki. Pinabayaan mong bumuo ng snowball ang maliit na bagay. Pero kapag natutunan mong kontrolin ang mood mo, mapipigilan mo yung snowball bago pa ito tuluyang gumulong. Pwede kang mag-pause, huminga, at pag-isipan kung paano mo gustong tumugon. Pwede mong piliing bitawan iyon, huwag hayaan na ang isang saglit na sandali ang mag-define ng buong araw mo. At yun ang susi, lagi kang may choice pagdating sa mood mo. Hindi mo man kontrolado lahat ng nangyayari sa'yo, pero palagi mong kayang kontrolin kung paano ka magre-react. Pwede mong piliing mag-dwell sa negative o pwede mong piliing mag-focus sa positive. Pwede mong hayaan na masira ng isang pangit na saglit ang buong araw mo. O piliin mong mag-move on at gawing maganda pa rin ang natitira. Ikaw ang masusunod at kapag nagsimula kang tingnan ang mood mo bilang isang bagay na kaya mong kontrolin, hindi ka na biktima ng mga pangyayari. Nabibigyan mo na ng kapangyarihan ang sarili mo. Ngayon, ang control sa mood hindi ibig sabihin na kailangan mong magkunwaring okay ka kahit hindi naman. Hindi ito tungkol sa pagpigil ng emosyon o pagbaliwala sa nararamdaman mo. Ang totoo, ito ay tungkol sa pag-manage ng emosyon mo sa paraang makakatulong sa iyo, hindi yung sila ang kumokontrol sa iyo. Hanapin mo yung healthy na paraan para ilabas ang nararamdaman mo at siguraduhin na hindi ito ang magdidikta ng negative na aksyon mo. Pag-usapan natin ang pasasalamat, gratitude, saglit. Isa ito sa pinaka-epektibong tool para kontrolin ang mood mo. Kapag nagpo-focus ka sa mga bagay na pinagpapasalamat mo, kapag sinasadya mong ilipat ang atensyon mo sa mga magagandang nangyayari sa buhay mo, halos imposible nang manatili sa negative state. Napipilitan kang kilalanin na kahit anong mali ang nangyayari, may tama pa ring nangyayari. Nababago nito ang pananaw mo. Mula sa kung anong kulang, mapapansin mo na ang mga bagay na meron ka, mula sa kakulangan patungo sa kasaganaan. Kaya kapag nahuli mong sarili mong bad trip ka, o parang ayaw umayon ng mga pangyayari, mag-stop ka muna at mag-reflect kung ano ang pwede mong ipagpasalamat. Hindi kailangang malaki. Pwede na ring simpleng nagising ka ngayong umaga, may bubong kang nasisilungan. O meron kang mga taong nagmamalasakit sa'yo. Kung ano man yon, mag-focus ka doon, damhin mo, at ipaalala sa sarili mo na kahit may hamon, may dahilan pa ring magpasalamat. Nakakabago ng lahat ang pasasalamat. Isa pa sa malakas na tool para kontrolin ang mood mo ay ang saloobin o mindset mo. Tubong-tubo ang mood mo sa kung paano ka mag-isip. Kung puro negative ang iniisip mo, puro problema, laging may kulang, mahirap talaga maging positibo. Pero kung i-training mo isip mo na mag-focus sa mabuti, tignan ang challenges bilang opportunities at setbacks bilang lessons, madadala din doon ang mood mo. Reflection ng thoughts mo ang mood mo. Kaya kung gusto mong kontrolin ang mood mo, simulan mo sa isip mo. Malaking tulong ang meditation at mindfulness dito. Kapag binibigyan mo ng oras bawat araw na patahimikin ang isip at mag-center ka sa sarili mo, nagkakaroon ng space para pumasok ang positive energy. Mas nagiging aware ka sa thoughts mo at dahil aware ka, kaya mong ibalik sa tamang track ang mood mo. Imbes na laging mag-react sa bawat nangyayari, natututo kang mag-respond ng may intention. Natututo kang pumili kung paano ka mag-feel, hindi na hinahayaan na emosyon ang automatic na pumili para sa'yo. At huwag kalilimutan ang energy mo. Nakakahawa ang mood mo, anong energy ang nilalabas mo sa mundo, babalik din sa'yo. Kung palagi kang negative, reklamo ng reklamo, puro focus sa mali, mas lalo mo lang mahahatak ang negativity sa buhay mo. Pero kung positive ka, optimistic at grateful, mas marami ring positive na bagay at tao ang lalapit sa'yo. Mas marami kang opportunity. Unti-unti ding aakyat ang tagumpay sa buhay mo. Kaya kontrolin mo ang mood mo. Huwag hayaang siya ang mag-control sa'yo. Huwag mong hayaang isang bad trip sa umaga ay sumira ng buong araw o buong linggo. Kilalanin mo na may kapangyarihan kang baguhin ang energy mo kahit kailan. Pwede kang pumili na maging positibo, magpasalamat o hanapin ang maganda
kahit sa gitna ng problema. Kapag ginawa mo yon, mapapansin mong unti-unting nagbabago ang takbo ng buhay mo. Mahalaga ang mood mo. Naaapektuhan nito lahat ng ginagawa mo, mula sa relationships mo, sa career, hanggang sa kabuuang kaligayahan mo. Kaya huwag baliwalain. Bantayan mo kung paano ka mag-feel. Kumustahin mo sarili mo paminsan-minsan. At kapag napansin mong parang lumilihis na ang mood mo, gumawa ka ng paraan para ibalik ito. Huminga, mag-reflect, mag-focus sa maganda. Piliin ang gratitude, piliin ang positivity, piliin na ikaw ang may control sa mood mo. Kasi kapag na-control mo mood mo, nagiging hawak mo rin ang buhay mo. At ngayon, pag-usapan naman natin ang pera. Malaking usapan to at hindi lang sa usapang halaga. Pinag-uusapan ko rito yung mindset mo tungkol sa pera. Ang pera, pwedeng maging tool na magbibigay sa'yo ng freedom o pwede rin maging posas na magpapabigat at magpapagising sa'yo sa gabi sa kakaisip. Ang daming tao, kontrolado ng pera nila o ng kawalan nito. Nabubuhay sila na laging abot-abot lang ang kita. Laging problemado kung paano magtatagpo ang kinikita at gastusin. Nilulunod sa utang, akala nila hindi na makakaahon. Walang plano kaya pakiramdam nila walang magawa. Pero ganito ang totoo. Tulad ng ibang bagay sa buhay mo, ang pera ay bagay na kaya mong kontrolin. Ang kailangan lang dito ay maging intentional ka. Kagustuhan mo munang hawakan ito, hindi ikaw ang hawak niya. Linawin ko lang, ang pera hindi ang ugat ng kasamaan. Madalas mong marinig yan, di ba? Pero mali ang quote na yan. Hindi pera ang problema, kundi ang pagmamahal sa pera. Yun bang na-obsess ka na? Yung kahit ano na lang, gagawin mo para magkaroon ka lang ng mas marami. Doon ka papasok sa problema. Pero ang mismong pera, neutral lang yan. Tool siya. At kung paano mo gagamitin yung tool na yan, yun ang nagkakaiba. Pwede mong gamitin para makabuo ng maganda, matibay, makakatulong hindi lang sa'yo, kundi sa iba mo pang mahal sa buhay. O pwede mo rin itong abusuhin at maging pabaya. At pagkatapos, lalo ka pang lulubog. Nasa sayo ang choice. Paano mo nga ba makokontrol ang pera mo? Paano ka makakawala sa hawak nito? Magsimula ka sa plano. Gumawa ka ng plano kung saan pupunta ang pera mo bago pa ito dumating sayo. Daming tao, basta-basta na lang gumagastos. Walang iniisip, walang plano. Reactionary palagi sa kung anong sale, anong impulse, bawat biglang gustong bilhin. Pero kung gusto mong kontrolin ang pera mo, kailangan proactive ka. Ibig sabihin, mag-budget, mag-ipon, mag-invest para sa future mo. Maging intentional ka sa bawat pisong dumadaan sa'yo. Alam ko, parang boring ang budgeting. Pero ito ang sekreto. Ang budget, kalayaan yan. Kapag may budget ka, alam mo saan napupunta ang pera mo. Hindi ka naguguluhan o kinabahan. Ikaw ang may control. Ikaw ang nagsasabi kung anong gagawin ng pera mo imbes na nagtatanong ka kung saan napunta. Kapag ikaw ang may control at intentional ka, hindi mo na hinahayaan na emosyon ang mag-drive ng paggastos mo. Pag-usapan natin yan, emosyon at pera, hindi nagsasama ng maganda yan. Ilang beses ka na bang nakaramdam ng sama ng araw, kaya nag-shopping para lang gumaan pakiramdam mo? Ilang ulit mo nang sinabi sa sarili mong, deserve ko to, tapos bumili ka ng bagay kahit alam mong hindi mo afford? Gets ko yan, lahat tayo naranasan na yan. Pero ito ang totoo. Dahil naramdaman mong deserve mo, hindi ibig sabihin kailangan mo agad bilhin. Dahil lang na bad trip ka, hindi ibig sabihin kailangan mo maglabas ng pera na ilang oras mong pinagtrabahuan at tapos mapupunta lang sa bagay na bibigat palalo sa'yo sa long run. Yung ganyang emotional spending, trap yan. At kung hindi ka mag-iingat, paulit-ulit mo siyang gagawin hanggang mabaon ka na lang sa utang o stress. Kaya maging wais ka sa pera. Mag-isip ka pang matagalan. Huwag lang puro ngayon ang inaatupag. Isipin mo ang gusto mo sa loob ng 5 taon, 10 taon. Anong buhay ang gusto mong buuin para sa iyo at sa pamilya mo? Doon ka magdesisyon, ngayon pa lang, ng mga hakbang na aabot ka doon. Kasama rito ang mag-ipon, mag-invest, mabuhay ng simple kahit parang ang lahat ng tao sa paligid ay laging gala at gastos ng gastos. Mag-usap tayo saglit tungkol sa pag-iipon kasi maraming tao ang hindi talaga nag-iipon ng tama. Nabubuhay lang sa ngayon, gastos ng gastos sa bawat kita.
at umaasang kusa na lang maaayos ang bukas. Pero darating at darating ang bukas, handa ka man o hindi. Kailangan mong paghandaan yon, kailangan mong mag-ipon para doon. Magsimula ka sa paggawa ng emergency fund, yung pantawid sa mga hindi inaasahang gastusin na biglang dumadating sa buhay. Kasi, sabihin ko na sa'yo, siguradong may mga pagsubok ang buhay, masisiraan ka ng kotse, tutulo ang bubong, magkakaroon ka ng gastusing medikal. Kung wala kang naitabi para sa mga ganon, malulubog ka sa problema na mahirap takasan. Pag meron ka ng emergency fund, isipin mo na ang hinaharap mo. Isipin mo na ang retirement, investments, at ang pagpapalago ng yaman na pwedeng tumagal. Kasi eto ang totoo tungkol sa yaman. Hindi lang yan basehan sa kung gaano kalaki ang kinikita mo, kundi sa kung gaano kakagaling magtabi at magpanatili nito. Marami kasing tao na nakatutok lang sa pagpapalaki ng kita, pero hindi binabantayan kung magkano ang ginagastos nila. 6 na digit na nga ang kinikita, pero bawat sweldo ubos agad, parang laging sakto lang. Hindi iyon yaman. Ang tunay na yaman, yun yung may napapangalagaan kang pinaghirapan, yung nakakapagpatuloy kahit tapos ka nang magtrabaho, yung nakapag-iiwan ka ng legacy, nagkakaroon ka ng financial freedom, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa susunod na henerasyon. At gusto ko lang linawin, ang financial freedom, hindi yan nangangahulugan na kailangan milyonaryo ka. Ang ibig sabihin nito, kontrolado mo ang pera mo. Hindi ikaw ang kinokontrol ng pera. Marunong kang mamuhay sa abot ng kaya mo. May plano ka. Alam mo kung saan napupunta ang bawat sentimo at pinapagana mo ang pera mo para sa'yo, hindi laban sa'yo. Kapag may financial freedom ka, may options ka. Pwede mong sundan ang mga gusto mo sa buhay. Makapagbigay ka sa komunidad mo ng makahulugan. Maka-invest ka sa mahalaga sa'yo. Pero hindi mo mararating. Yan kung hayaan mong pera ang magdikta. Kung emosyon ang nagpapaiyak at nagpapabili sa'yo. Kung mas malaki gastos mo kaysa kinikita. Kung wala kang plano. Kaya eto ang dapat mong gawin. Alamin mo kung saan napupunta ang pera mo. Subaybayan mo bawat gasto at bawat kinikita. Gumawa ka ng budget na naaayon sa priorities mo. Siguraduhin mo may naiipon ka, may ini-invest ka, at iniisip mo hindi lang yung kailangan mo ngayon, kundi pati hinaharap. At eto pa, hindi kailanman huli ang lahat para magsimula. 25 ka man o 55, nagsisimula pa lang sa trabaho o papunta ng mag-retire. Huwag kang mahihiya o matatakot. Pwede ka pang humabol. Oo, baka kailangan ng oras at sakripisyo. Pero sulit dahil kapag kontrolado mo pera mo, hindi ka lang yumayaman. Nagkakaroon ka ng kalayaan at options. Nabibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon na likhain ang buhay na hindi limitado ng stress, problema o utang. Buhay na puno ng possibilities, oportunidad at kasaganaan. At yan ang buhay na masarap mabuhay. Kaya kontrolin mo. Pera mo yan. Buhay mo yan. Huwag mong hayaang mawala sa iyo ang alinman. Iisa-isahin natin. Kontrolin ang bibig mo. Kontrolin ang isip mo. Kontrolin ang mood mo. Kontrolin ang pera mo. Ito ang mga haligi ng kalidad ng buhay mo. Hindi mo madidikta lahat ng nangyayari sa iyo, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. At doon nag-uumpisa ang tunay mong lakas. Hindi ka biktima ng sitwasyon. Hindi ka laging alipin ng pagsubok sa buhay. May kakayahan kang hubugin ang realidad mo, gawin ang kinabukasan mo, at mamuhay ng may purpose, saysay, at tagumpay. Simulan natin sa bibig mo. Mas makapangyarihan ang mga salita mo kaysa iniisip mo. Pwede kang bumuo ng buhay gamit dito o sumira. Tuwing nagsasalita ka, may choice ka. Patatagin o pabagsakin ang tao, relasyon, career, pati na sarili mo. Kapag sinasadya mo ang mga salita mo, nagiging mas maayos ang takbo ng buhay mo. Mapapansin mong iba na rin ang trato ng tao sa iyo. May mga pintong biglang bumubukas na siguro dati sarado dahil sa walang preno mong salita. At hindi lang to tungkol sa mabuting pakikitungo sa iba, pati sarili mo rin. Kung palagi mong sinasabi sa sarili mong hindi mo kaya, hindi ka sapat, hindi ka magtatagumpay, maniniwala ka at aaksyon